Tayo po ngayon narito sa area number 2. Yan, dito po sa Kalamansian. Yan, magandang araw po sa inyo lahat, mga manonood ko. Ngayon po ay di tagal na po natin hindi nakakapag-upload tungkol dun sa ating mga alagaing baboy. Ngayon po ay nakakalungkot mang isipin ay talaga pong ngayon po ay kami po ay lahat pong alaga namin dito ay wala na pong mga baboy. Lahat po, kahit po yung mga yung barako, dahil po dito po sa aming lugar tinamaan po ng piste, nagkakasakit po ang mga alagain. Yan po, makikita po ninyo ngayon, ating pong titingnan ang mga nakakalungkot nga pong isipin. Isipin po dito, araw-araw kami madidinig mo sa maga, sa tanghali, sa hapon ay iritan ang mga baboy. Ngayon po ay wala kahit isa. Yan po, ito po ang nangyari sa ating mga alagain. Natira na lang po dito yung mga kulungan yan. Wala na po sila. Dito po ay nagkaroon po tayo ng biglaang pagkakasakit ng mga baboy. Hindi po lang naman dito sa amin na lugar. Dito sa amin sa Kalamansian, dito po pati sa mga kapitbahay namin ay wala na po ng mga baboy dito. Yan po, kung makikita po ninyo, ito po yung tayo ni Junjun. Yan, itong balat na ito. Yan. Yan, dito po. Wala na. Kaya nga po, nakakalungkot nga po. Pero po yung, ito po yung amin talagang isa rin po sa aming kabuhayan ay talaga pong walang-wala na. Gawa po ng siyempre po sa pangangailangan po namin, halimbawa ako po, katulad ko po, ako po may 4 na inahin na inaalagaan. Ngayon po ay wala na rin lahat. Ay pag po tayo ay walang gastusin at yan po yung umanak, tayo babawas lang tayo halimbawa po ng mga 3 anak. Inaalagaan po natin lahat yan ay yung mga anak nun para po tayo may pangkonsumo, panggastos. Ay ngayon po ay walang wala talaga. Yan po, atin po titan yung aking alagaan. Ubos na ubos po. Yun nga po ang kinalulungkot ko dito ngayon. Wala ka na maririnig na ingay ng mga biik. Yan po, yan pong mga banlat na yan, Dati po ay puno ng laman. Ay, ngayon po ay wala. Talaga po nakakaawan tingnan. Yun po naman ay tayo po ay mag-aalaga uli. Hindi ko po alam kung 1 taon ba o kalahating taon ba. Yun nga po ay yan, wala na po. Yun po ang sitwasyon dito namin ngayon. Kaya po sa tinagal-tagal po naming nag-aalaga dito, sa ibang lugar ay nauubos ang mga baboy nga. Nababalita po natin, nagkakasakit o ano man. Ay ngayon po ay talagang dito ay ubos na ubos. Ay kami po dati ay kumbaga meron ding medyo hindi po mawawala yung halimbawa ay nagkakaroon ng ramdam ang baboy. Ay nagaling po naman. Aba ngayon po naman ay talagang hindi po. Ay kami po ay may namatay ay na inahin. Ay ngayon po ay di amin po inoobserbahan ang mga baboy. Ay para po bang medyo naiba po ang timpla. Gawa ng siyempre alam po naman natin sa araw-araw tayo ang nagpapakain. Ay ngayon po ay kami pinagdesisyon na lahat po tanggalin na nga naman. Ako nga po ay mayroong bagong anak na baboy. Hindi pa po panghiwalay. Ay akin pong ikinuha na, akin pong ibininta na kahit po medyo murang presyo. Gawa po ng pag po namatay lalo po malulugi. Ay di ngayon po inaiwanan yung biik. Pero nabuhay po naman yung biik ng baka po mga 2 linggo. Ganun 1 linggo ay namatay na rin po. Gawa po ng siyempre po yung hindi pa siya hindi pa panghiwalay. Tapos ay yung ina po ay atin pong kinuha. Gawa po ng ang iniisip ko po naman, ayun nga pong iba dito sa mga kapitbahay naming mga baboy ay
di niya po mababalita mo ay hindi na rin nakain at natamlay, ay baka po umabot sa ganon, di lalo pong walang mangyayari. Kaya po ngayon, yung akin po mga alaga, pinagpasya ko na rin po na ibenta ko na rin. Gawa ng baka po bumahawahan, ay pag nahawahan yun, ay di wala na, hindi na mabibili. Tapos po ay yun, hanggang sa ilibing na lang. Kaya po kahit medyo mura, atin pong ibininta na. Gawa ng para po naman kahit pa paano yung ating puhunan ay makuha natin. Ay pero talaga pong lugi. Oh, katulad nyo po, ako po yung lugi talaga sa kuwan. Di wala po naman tayong magagawa. Ang sabi nga po ay maigi naman sa ating sa tao tumama yung ganung sakit. Kung sa tao ay di lalong mas mahirap, walang pagbabawian pag namatay na, ano po, di po ba? Ay di nga po. Kaya sabi ko nga ay di yun, inalis na nga naman namin lahat. Ay hindi ko po alam kung kailan kami uli mag aalaga ng mga baboy. At saka po pati di mangyayari eh. Ibang lahi na uli ang aalagaan, gawa po ng ubos na ubos po ay ang aming mga baboy. Ang bali po ang aming inahin po dito, kami pong mag-anak ay 14 inahin. Yan po. Lahat po ng anak noon inaalagaan namin. Yan, kaya po malaking kuwan po sa amin din, malaking nawala sa hanap buhay kung papaano uli kami magsisimula. Gawa po ng siyempre, yung katulad po yung katulad ko, yung napira ko doon kahit ako lugi na. Ayun po ba naman ay pag hinawakan ko ay di maasisa ko po ay magagastos na rin kahit papaano. Yun, kaya po ito na nga po ang nangyari. Katorsing inahin po ito ay talagang oo. Kaya po ito para po mistol abandonado na yung ating mga kulungan. Yan, dati po itong mga lagayan ito, punong-puno ito ng mga baboy. Yan oh. Ay tuta na lang, aso na lang ang nakalagay oh. Hindi tumulog yung may dalawang tuta oh. Yan, ito po oh. Ay, ito po dati puno ng alaga kami. Yan, ito. Wala. Yan, ito hindi na nga po na yan, hindi pa namin nalilinis yung mga kuwan na yan, no. Sapol pagkaalis ng mga baboy. Talaga pong malaki ring kuwan niya yung pagkakataon na dumating na ganito. Malaking kuwan sa aming kabuhayan. Para po bang nadadama yung mga kalapit pag mayroong kumbaga nagkaroon isang piste. Yun, kaya po ito na lang po ang aming kuwan natira. Pero ito po ialagaan pa rin, kaya lang yun nga po kung kailan uli para papalipasin lang mga kalahating taon o isang taon. Ngayon panibago simula uli. Malungkot pong isipin na ay wala talagang gayon, wala tayong magagawa eh. Dala ng pagkakataon na eh. Yan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog. Yan, ingat po palagi. Salamat po sa nagsasubscribe. Salamat po sa mga nagko-comment. Yan, salamat po at ingat po. Bye.